Miss me? I miss you too. Charla! This is your Mimi Shane. Welcome or welcome back to my channel. For today's video po or for today's topic, pag-uusapan po pa rin natin si Popo. Kung ano po ang pinagkaiba ng host at ng agent or sub-agent po. Pero bago po yan, don't forget po to like, share, and subscribe to my channel po. And hit the notification bell para naman po updated kayo sa mga new videos na i-upload ko. And follow me po sa TikTok, Instagram, and Facebook. Search nyo lang po itong Mimi Shane. Para po kung may katanungan po kayo regarding kay Popo, message nyo lang po ako sa Facebook. Huwag po kayong mahiyang mag-message po sa akin sa Facebook. Huwag po kayong mag-alala, i-guide ko po kayo kung paano po gamitin ang Popo Live app. So ayun na nga, ano nga ba pinagkaiba ng host at ng agent or sub-agent? Ang pinagkaiba po nila, unahin po natin si agent. Tulad ko po, ako po ay isang agent, kung saan nagmamay-ari po ako ng isang agency. Ito po yung aking agency, ang Team Mimi. Yan po, kung gusto nyo pong sumali, join na po kayo. Lagay nyo lang po itong account ID number ko. Ayan po. Tandaan nyo po, ka-fam, na ang agent or sub-agent ay parehas lang po yan sila. Ang agent po kasi ang nagmamanage ay nag-guide po sa mga host na na-invite niya. Kung mas marami po kayong host na na-invite, edi mas masaya, mas maganda, pero expect nyo na po na mas masakit po yan sa ulo. Mas masakit at saka mahirap po i-handle pag marami po kayong host na matitigas ang ulo. Kung isa ka po kasing agent or sub-agent, ay kailangan nyo pong ibigay ang isang salitang EAT. E-A-T. Kung saan ang E is for effort. Effort na kailangan mong i-guide ang mga newbies mo or mga hosts na sumali sa inyong agency. A is para po for assist. I-assist mo po ang mga hosts na sumali at ang T ay time. Kailangan nyo pong ibigay ang oras nyo, mag-invest po kayo ng oras nyo, kailangan nyo pong active po palagi kayo once po kayo isang agent. Para po mag-guide mo po sila, maturuan, at para po ma-explain ninyo sa mga new host nyo kung ano po ang di dapat at dapat gawin dito sa Popo Live app na ito. Kung ang katanungan nyo po kung ano po ang makukuha natin or ano po ang benefits po natin kapag agent ka po. Una po, hindi nyo na po kailangan mag-tasking. Pangalawa po, ay hindi nyo na rin po kailangan mag-hunt ng fireworks sa madaling araw. Pangatlo po, ay kumikita ka po dito kapag agent ka kahit tulog ka po. At reminders po sa lahat na kailangan nyo po dito ng cellphone na merong wifi para po makapag-install po kayo ng Popo Live app. And kung agent ka na or may agency ka na, pwede ka pong gumawa ng sarili mo pong rule sa agency mo. Sa akin po dito po sa Team Mimi ko, ngayon ko po lang po ito sasabihin na hindi na po ako magre-release or no release policy na po ako. So kung tanong niyo po bakit? Dahil po, nag-guide mo na po yung tao, nabigyan mo na po ng effort, tapos gano'n na lang po, basta-basta na lang po siya mag-quit sa agency pag ayaw niya na. Hindi po dapat gano'n. Pero meron naman po tayong tinatawag dito na autopass, na kung saan once po kayo ay nakasali na sa isang agency at gusto niyo po umalis agad, ay mag-send lang po kayo ng quit request at meron po itong limit na 24 hours or 1 day at ayun na nga po, marirelease na po kayo sa agency na yon. Dahil hindi po ako nagre-release, pag-isipan niyo po ng mabuti kung gusto niyo pong sumali dito po sa aking Team Mimi. Pero, meron naman pong exemption yon. Doon po sa mga host na hindi ko po naturuan o hindi ko po na-assist, hindi ko po na-guide talaga at natuto na lang po sila sa kanila, ay pwede ko po silang i-release. At kapag po sumali po kayo sa aking agency, ay meron po akong ibibigay sa inyo na welcome gift. Kaya po kung kayo po ay isang agent na or sub-agent o ay may agency na, bigyan nyo naman po sila ng mga welcome gift para naman po ganado po sila at ma-motivate po sila na gumawa ng mga tasks sa Popo app. Pagiging agent po or sub-agent ay hindi po talaga ganun kadali. Pero po, once po na minahal ninyo ang ginagawa ninyo o binigyan nyo po ng importansya ang pagiging agent ninyo sa nila, pag walang tiyaga, walang nilaga. So, kailangan po magtanim para meron po kayong aanin. Yun na nga po ang ibig sabihin ng agent or sub-agent. Ngayon naman, pumunta po tayo kung ano po ang ibig sabihin o pinagkaiba ng host. Ang host po ay kailangan mo po maging masipag, matyaga at magkaroon ng mahabang pasensya. Bakit? Dahil po kapag ikaw ay isang host, ay need nyo pong maging active,
need nyo pong mag-work or magtrabaho, need nyo rin pong gumawa ng mga tasking na binibigay sa inyo ni Popo tulad po nung 1 hour na solo live at 1 hour po na sit on the crown seat para po magkaroon po kayo ng points at makapag-withdraw po kayo kapag po kami po ay nakapag-ipon na ng 100,000 points. Ang host po kasi, kayo po dapat ay matyaga at masipag na kumita ng points. At ang mga host din po kasi ay kailangan po magtrabaho para po magkaroon po sila ng mga points. Or sila po ang dapat gumawa ng paraan para po magka-earn ng mga points. Dahil po ang agency po ay sila lang po ang nag-guide, nag-a-assist at tuturuan at tutulungan ang mga host. So ang agency po ay siya po ang magiging tahanan ninyo. Na kung saan pwede nyo po doon gawin ang mga task ninyo. Tulad po nung sit, crown seat. Dahil po, pwede po kayong pumunta doon sa agency ninyo or doon sa bahay ng agent nyo para po umupo doon sa crown seat na yon. At minsan po, meron naman pong ayuda na binibigay sa inyo ng mga agent. Dahil po kasi pag wala po kayong agency, ay kahit saan na po kayong mapupunta niyan, lagi po kayong makikik. Kung meron po kayong agency, ay doon po kayong magtatas at hindi po kayo makikik. Dahil po ang agency, inuuna po nila yung mga host nila. Kaysa po doon sa mga outsider. Hindi po nila yun ini-entertain. At isa pa po, ang agent po ay pwede po siyang mag-kick out or mag-leave ng seat ng host. Pinagkaiba po nun ha, nung kick out at leave ng seat, ang kick out po ay maaalis ka na po doon sa panel at hindi ka na po makakabalik. Yung leave naman po ng seat ay andun ka pa rin po sa loob ng panel pero hindi ka po doon sa mga crown seat. Doon ka po sa baba ng mga upuan. So, yun na nga po ang host. Ang host po, kailangan po magtrabaho, maging active para po magkaroon ng kita. At ang agent naman po, or sub-agent, ikaw po yung magli-lead or maging leader, mag-guide, mag-a-assist sa mga host mo. So, pag-isipan nyo po mabuti kung ano pong maging gusto nyo. Kung maging agent ba, sub-agent, or maging host po. Pero mas better po na maging host po muna kayo para po magkaroon po kayo ng experience. At maranasan nyo po ang pagiging host or para po maranasan nyo po paano po magtrabaho bago po kayo maging agent. At least po, alam nyo na po yung nasa bottom. Alam nyo po anong kalakaran doon at alam nyo po ang mga nangyayari. So kapag po ready na po kayo magkaroon ng agency or maging agent or sub-agent, at least po alam nyo na po at hindi po kayo mahirapan at hindi na po kayo mangangapa, i-apply nyo na lang po yung experience ninyo bilang host doon sa magiging host nyo naman. Pero suggestion ko po muna sa inyo sa mga newbies dyan, mga beginners pa at mag-install pa po ng Popo Live app, na kailangan nyo po muna maging solo or wag po muna kayong sumali sa mga agency or sa agency ko dahil pwede naman po kayong mag-cash out dito kahit kayo lang po at wala po kayong maging agency. Kapag solo user po muna kayo, kung wala pa po kayong sinalihang agency, mag-explore po muna kayo, mag-observe po kung ano po yung mga rules dito sa app na ito. So kung ready na po kayo at willing na po talaga kayong sumali sa mga agency, ay doon nyo na po i-enter ang mga account ID number. So, kailangan lang po talaga natin magkaroon ng respeto dito sa isa't isa para po wala po magiging problema kung sasali po kayo dito sa aking agency or kahit sa kanino mang agency. Reminders ko lang po talaga, kung ikaw isang independent pa, pag-isipan nyo po muna ng mabuti, mag-isip ng 10 beses bago nyo po pasukan ang isang agency or pasukan ang agency ko dahil po para po hindi po kayo magkaroon ng problema sa huli. Dahil dito din po kasi sa app na ito, marami po talagang magiging misunderstandings. Lalo na po yung may mga titigas na ulo na host, yung gusto po nila ang dapat po masunod, pero dapat po kasi kapag sumali po kayo sa isang agency, may sarili po talaga itong rules. So, kaya po dapat nyo po itong sundin. Ayun na nga po ang pinagkaiba ng agent or sub-agent at ng host po. Sana nga po may natutunan po kayo dito sa video kong ito. Kung may mga katanungan po kayo sa akin, comment down below lang po. And follow me on my social media account. Yan po. Kung gusto nyo pong sumali sa aking GC po sa Facebook, message nyo lang po ako. So again po, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching and see you on my next vlog. Once again, this is your Mimi Shane. Bye-bye! Goodbye.